Welcome sa aking channel at welcome po dito po sa ating segment na Random React kung saan tayo po ay gumagawa ng reaction video sa kung ano-anong topic, mapa-politics, news, current events, music, entertainment at kung ano-ano pa. Ngayon po, ang topic po natin ngayon sa ating reaction video ay tungkol po sa SB19. SB19 ganong na nga ba kayaman at ilang bilyon na ba ang kanilang talent fee? Para po sa konteksto nating reaction video, panoorin po natin to. Let's do this. Imagine nyo to. The year is 2026. Nasa labas ka ng Philippine Arena. Ito ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. May 55,000 seats. At for the second time in history para sa isang Filipino act, sold out na naman ito. Hindi lang isang gabi, kundi 2 consecutive nights. Nasa stage ang 5 lalaki. They are wearing custom designer outfits, performing with world-class production, at rinig na rinig mo ang sigaw ng libu-libong fans, ang 18. They are at the top of the food chain. That's the power of 18. Kung gaano sumuporta ang 18 sa SB19, napakatindi po talaga. Kahit sa ang venue po, lagi pong sold out. No? Ganyan po. Kaya pakpakan po natin ang 18. Siyempre po, 18 po tayo. Ganyan po talaga sumuporta ang mga 18 sa SB19. Kaya swerte po talaga ng SB19 sa 18. Pero, kung babalikan natin ang bank accounts nila 10 years ago, zero. Actually, negative pa nga. Tama. Baon sa utang, walang sweldo, at ang dinner nila, madalas hati-hati pa sila sa iisang order ng kanin at ulam para lang maitawid ang gutom. Sila ang SB19. Parang ang sarap lang mag-throwback, no? Yung mga dating nangyari sa kanila. Tayong mga lumang tao dito sa fandom na to na 18, alam po natin yung mga nangyari sa kanila. At ngayon po, i-reminisce natin. Ayaw ko kung itatakal talaga niya yung mulat sa pool dito po sa nangyari po sa SB19. No? Pero kung itatapik niya po to, maganda po yan na mapanood ulit natin para ma-refresh po tayo sa tindi ng pinagdaanan ng SB19. Pero sa video na ito, hindi lang natin pag-uusapan kung gaano sila kagaling kumanta o sumayaw. Alam na natin yan. We are going to talk about the business empire they built behind the scenes. Paano nga ba nila tinurn around ang career nila from being ridiculed as K-pop wannabes to becoming multi-millionaire business moguls na nagbubukas na ngayon ng pinto para sa next generation? Sipin nyo, no? Sinabi niya ring word na yun, no? Na talaga pong kung gaano nila iginapang ang kanilang career. Diba dati nilalait sila dahil K-pop wannabe, tapos ngayon multi-million, diba? Na sila na artist itong SB19. Paano sila nakawala sa alipin mindset ng music industry para maging sarili nilang boss? Securing the biggest endorsements like McDonald's, Bench, at Honor of Kings. Grabe. At panalo sa legal war para sa sarili nilang pangalan? Grabe, sa McDo pa lang, ilang milyon na yan, diba? Hindi basta-basta ang company ng McDo. So the question everyone is asking is, gaano na ba talaga kayaman ang SB19 ngayon? Para ma-appreciate natin yung yaman nila ngayon, kailangan muna nating intindihin kung gaano kababa yung pinanggalingan nila. Tama. Let's rewind a bit. Before the flashing lights, SB19 was basically an experiment. Yes. ShowBT Philippines, a Korean company, wanted to bring the intense K-pop training system sa Manila. Ang catch? Walang bayad. For years, sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin trained for 9 hours a day without a salary. Wala silang assurance kung magde-debut ba sila o hindi. Tama. Let's look at their profiles bago sila sumikat. Well, kung talagang itatopic niya to, matindi yung ginawa niyang research, no? Itong si Dramatics, no? Mag-subscribe nga po pala kayo sa kanyang channel, no? Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanya. Meron na po siyang 7.4k subscribers. Dagdagan po nating mga 18, no? Ito pong kanyang subscriber para po ganahan po siya na gumawa po ng mga ganitong content para sa SB19. Sobrang layo sa buhay nila ngayon. Si Josh, he came from a really tough background. Yes. Galing siya sa broken family at nag-open up siya na naging victim siya ng domestic violence noong bata siya. Para mag-survive, nagtrabaho siya bilang computer technician at call center agent sa sobrang batang edad. He literally had to hustle just to eat. Si Pablo, siya yung may stable job sana. Data analyst siya sa Makati. Kaso nga lang, di ba, pinagpalit niya yung trabaho niya na yon dito sa SB19, di ba? Ganun yung ni Pablo. Kumikita na siya, may career path, pero iniwan niya lahat yon. Sabi niya sa interviews, he felt scammed into joining. Kasi ang promise sa kanya, solo artist siya, pero ginawa siyang leader ng grupo. Instead na mag-quit,
tinanggap niya yung role at yung hirap. Pero sa akin, no, although nagkaroon sila ng ng problema ng show BT, para sa akin dapat pasalamatan pa rin nila ng SB19 yung show BT. Saka syempre ng mga 18 yung show BT. Kasi kung di sinimulan niya ng show BT itong karir ng mga to, no, kung hindi sila nagpa-training, di ba? Walang SB19, real talk, di ba? Although ngayon settled na yon, alam naman natin kung ano nangyari, di ba? Pero yun talaga dadaanan niya ng artist. Nasa artist na yan kung pagtsatsagaan nila yung journey nila. O talagang mawawalan na sila ng gana at titigil na sila, maghiwa-hiwalay na sila, di ba? Namuntik na talaga mangyari dito sa SB19 na magkahiwa-hiwalay sila. Ang grupo, instead na mag-quit, tinanggap niya yung role at yung hirap. Si Stel, working student, nagtrabaho sa fast food crew habang nag-aaral ng hotel and restaurant management. At ito si Stel yung talagang grabe rin yung pagtsatsaga dito sa SB19, di ba? Siya nga yung naiwan halos mag-give up na lahat. Siya na yung naniniwala talaga na talagang dapat ituloy nila to. Kumbaga siya nag-convince na bumalik yung apat, di ba? At yun nga, yung kaka-training, kakasayaw nito, halos magkasakit siya sa baga, di ba? Siyempre alam ko yung bias ko to eh. 'Di ba? Kaya yun, sobrang lahat sila talaga meron silang sariling journey sa mga buhay-buhay nila na talagang hindi rin talaga biro yung pinagdaanan nila individually. HRM, sa sobrang pagod sa training at trabaho, nagkaroon pa siya ng pulmonary edema o Ayun tubig sa baga. 'Di ba? Tama po tayo kasi nga alam po natin yung history talaga ng SB19. Si Justin, multimedia arts student sa CSB. Ito po yung golden boy, no? Ito po talaga yung legit na mayaman itong si Buja. No, talaga pong sobrang talented din talaga. Imagine, tinatapos niya yung thesis niya for honorable mention habang tumataka sa training. He was balancing two incredibly difficult worlds. At si Ken, galing pa ng Ito yung probinsya, na talaga. Ito rin yung parang yung story naman ni Ken talagang parang suntok sa buwan na masasabi natin. Unang-una, probinsyano siya, alayo niya, di ba? Talagang, correct me if I'm wrong, medyo nakalimutan ko na. Si Josh ba yung namasahe sa kanya ng eroplano para lang makarating ng Manila? Correct me if I'm wrong, pagkakalang ko si Josh eh. Medyo nakalimutan ko na kasi. Pero, ito talaga yung journey rin talaga ni Ken ang talagang mahirap. Kasi napakalayo niya din, di ba? Talagang, ganun yung dinaanan din nito ni Ken. Zamboanga. Imagine the culture shock. Malayo sa pamilya, probinsyano sa Manila, tapos walang pera. Anak at apo siya ng mga pastor. So lumaki siya sa simpleng buhay. They were literally bleeding cash. Hindi pala niya binanggit dito yung mga nila. Yung mga input na talagang aantig sa mga puso natin. No? Hindi niya na in-emphasize dito sa documentary niya na to. So lumaki siya sa simpleng buhay. They were literally bleeding cash. Wala silang pamasahe, walang pangkain. This created what we call the sisiu mentality. Yes. They were hungry, literally and figuratively. At kapag wala ka nang mawawala, you become fearless. Yung Go Up, yun na dapat ang last song nila. Kung hindi yun pumakak, disband na sila. Yun nga, yung Go Up talaga eh. Yun nga, actually talagang yun nga, lahat tama yun, na last song na yun nila na pag hindi pumutok, ayawan na. Pero magpasalamat din sila dun sa nag-post, nag-tweet, yung sa dance practice nila. Na Orum yun eh. Orum pa kasi yung dating tawag sa di ba? Yung mga lumang tao dyan, tuwan-tuwa, oh. Mga Orum, di ba? Yun yung may nag-post, Nakalimutan ko na yung pangalan niya, basta pinost niya yun, yung dance practice ng SB19, tas yun pumutok. Di ba? Yun na, doon na talaga nagsimula yun, nung dahil sa Go Up, kaya meron na po tayong sobrang established ngayon na SB19 Mahalima. To normal life na sana sila. Fast forward to the Go Up era. Nag-viral, smikat. Yes. We know that part. Shoutout doon sa nag-post na yung nag-tweet nga na Orum doon sa dance practice ng Go Up nito ng SB19. Kundi dahil din sa iyo, syempre malaking tulong din yon na na-discover na maraming tao yung nagkaroon taga ng clamor, Isipin niyo nung dati, sumasayaw sila sa mall, 'di ba? Sa gilid-gilid. Alam niyo po ba 'yon, sumasayaw sila sa gilid-gilid, walang pumapansin sa kanila. Dinadaan-daanan sila. Tapos ngayon hindi mo na sila pwedeng maglakad lang diyan sa pagkakaguluhan talaga sila, Yung alam niyo yung reality, Dati talagang wala talaga, as in normal na tao na sila, ordinaryong tao na talagang
kahit sumayaw sila ng sumayaw dyan, walang pumapansin, onti lang yung fans nila. Pero meron namang naniniwala na rin sa kanila nun. Siyempre yung mga orum nga, yung mga sinaunang tao ng ano, ng fanbase ng SB19. Tapos yun nga, yung dahil dito sa Go Up, yun na, pumutok na sila. Dire-diretso na yun. Pero here is the business plot twist that changed everything. Usually, kapag sumikit ang boy band, ang yumayaman ay ang management. The artists, empleyado lang sila. They get a small cut after paying off huge training debts. Tama. Pero SB19 did something aggressive, something rare sa OPM. Noong 2023, napansin ng fans na tinanggal gila ang SB19 sa mga bio nila. Naging mahalima ang tawag sa kanila. Why? Because there was a silent legal war. Yes. ShowBT owned the trademark SB19. Hindi nila magamit ang sarili nilang pangalan. Kumbaga, ano di ba? Talagang, yun nga, hawak nga ng Showbit yung pangalan nila. Kumbaga, doon talaga, actually, totoo yun, doon talaga nanggaling yung pangalan nila eh. Yun ang nag-create ng pangalan nila. Kaya merong copyright yan, di ba? So, nagkaroon na sila ng agreement siguro. Correct me if I'm wrong, kung binayaran ba nila yon para makuha na nila lahat, pati yung mga masters nila no sa ShowBT, para wala nang pake yung ShowBT sa kanila, para naging independent na sila ngayon, na magkaroon na talaga sila ng karapatan dun sa pangalan nila. Correct me if I'm wrong, yun lang po yung pagkakaalala ko, no? Napilitan silang mag-cancel ng concerts sa yun Singapore, Dubai at Bangkok dahil Ano yun, hindi basta-basta yun, yung mag-cancel ka ng concert. Siyempre may mga 18 na talaga na, alam niyo naman, mga 18 segundo lang, di ba? Minuto lang, sold out na. At siyempre yung mga, ang pinakamahirap diyan, yung mga nag-book na ng flight, di ba? Na pupunta nga doon sa concert, tapos bilang na-cancel, siyempre yung gastos din ng mga 18 doon sa mga ganong sistema, di ba? Tapos siyempre talagang wala silang magagawa dahil may gantong may gantong kaso, may gantong problema silang inaasikaso. Kaya talagang grabe rin talaga yung pinagdaanan ng SB19, hindi rin talaga biro, real talk. napilitan silang mag-cancel ng concerts sa Singapore, Dubai at Bangkok dahil dito. Sa business, this is a crisis. Tama. Your brand is your biggest asset. Kung hindi mo pag-aari ang pangalan mo, Yes. you are vulnerable. So anong ginawa nila? They established 1Z Entertainment. Si Pablo ang CEO. Si Justin ang creative director. Si Stel, Ken at Josh active sa decision-making. They took control. Hindi lang sila nag-renew ng contract, they built their own table. Yun nga, yun yung maganda sa kanila. No? Ganun sila ka, yung takbo ng utak nila. No? Ganun talaga, kumbaga, hindi sila yung slave mentality, kailangan natin ng management, ganun. Hindi eh. Talagang ginapang nila yung sarili nilang management, kumbaga, no? Kumbaga, suntok sa buwan, kumbaga mahirap yan. 'Di ba? Walang mentor siguro. Ewan ko kung may nag-mentor sa kanila diyan kung paano magtayo ng isang kumpanya, no? Pero makikita nyo, no, hindi sila naghiwa-hiwalay, no? Yung 1C Entertainment, talagang buo pa rin ang SB19 na sila pa din yun. Sila pa rin yung nagpapagana ng 1C Entertainment, no? Ganon, walang iwanan, kumbaga. So, mahirap yan kasi unang-una, pera nila mismo yung ginagastos nila dyan. Milyon yan, syempre. Mahirap basta-basta magtayo ng ganyang kumpanya. Tapos nagpatayo pa sila ng building nila, di ba? Yung, ano ba yan? In the zone ba yun? Nakakalimutan ko na. Basta may zone yun, yung dance nila, di ba? Basta yun nga, yung nagpatayo sila ng building, hindi rin biro yun. Di ba? Malamang milyon din yung kanilang ginastos doon. Pero, believe ako sa tapang nila na maging independent, na talagang gusto talaga nila yung bagay na ginagawa nila, talagang pinupurso nila. At talagang hindi sila nag-iwanan, talagang nag-stick to, parang into one piece sila, di ba? Talagang ganun sila. Nag-stick together silang bilang grupo. Talagang inilaban nila yung pagiging independent nila. And the biggest victory came recently. Noong August 2024, na-mark na as abandoned with finality ang Yes. trademark ng ShowBT at officially, nailipat na ang ownership ng SB19 trademark to Magkano kaya yung binayad ng SB19 sa sa ShowBT para makuha nila yung pangalan nila? Yung lahat, alam ko pati masters nila nakuha nila sa ShowBT. At officially, nailipat na ang ownership ng SB19 trademark to 1Z Entertainment. This is a multi-million peso move. Oo, yun nga, multi-million pesos pala ang nilabas silang pera.
Kaya talaga nung talagang nakuha na nila yung ano nila, 'di ba, lahat 'yon. Talaga nag-grind sila ng tour. Kasi yung pera kasi talaga diyan sa mga artist, 'di ba? Sa tour. 'Di ba? Hindi naman sa Spotify na yan. Kahit nga sila Snoop Dogg, yung mga international artist, nagrereklamo diyan sa Spotify, billion-billion yung streams sila, pero magkano lang yung nakukuha nila, no? Kaya talaga ang buhay talaga ng mga artist sa mga tour yan. 'Di ba? Yung mga US tour nila, yan. Basta kahit sa Philippine tour, yun dandun ang pera. 'Di ba? Kaya talaga nag-grind sila na nag-grind mula nung nahawakan lang talaga nila yung kanilang pangalan. By owning the trademark, sila na ang may-ari ng masters, ng Oo, merchandise, ng brand deals, at ng future nila. As in lahat, no, hawak na ng SB19, no. At ano yun nga, isipin nyo kung wala talaga rin silang ipon, 'di ba? Paano na? 'Di ba? Paano na kung hindi nila nabawi yung pangalan ng SB19? Well, alam naman natin na ang 18 kahit na anong pangalan siguro ng SB19 pa, kung mahali man na ngayong pangalan, susuportahan pa rin ng 18 yun. Pero kasi magiging pangit na no? Kumbaga, medyo na-recognize na kasi talaga yung ano yung SB19 na pangalan Kumbaga pinaghirapan na nila yon. Kaya talaga siguro rin pinurso talaga nila na makuha talaga yung pangalang SB19. Siyempre nga naman, sila yun sila yung SB19 di ba? Wala nang middlemen na kukuha ng malaking porsyento. This transition from talent to owner is the primary reason kung bakit nag-skyrocket ang net worth nila in the last 2 years. Ngayon, pag-usapan natin ang cash flow. Saan nanggagaling ang pera? SB19 is no longer just endorsing products. Tama. They are partnering with brands that shape Filipino culture. Yun, sa mga brands talaga, brand deal. No, doon talaga sila pumera. At sa mga, yung nga sinasabi ko kanina daw, sa tour. Yung sa touring nila, doon talaga, nandun ang pera sa mga artists. Ang tawag ng A10 sa mga brands na ito ay Ninong at Ninang. Di ba? Yun po yung mga tawag, di ba? Sa mga, mga brand, brands that shape Filipino culture. Ang tawag ng A10 sa mga brands na ito ay Ninong at Ninang. Yes. It's a genius marketing ecosystem. Tama. Let's look at their portfolio for 2024 and 2025. Sobrang stacked. First, McDonald's. Noong 2024, naging face sila ng Chicken McDiff with the Atinto campaign. This is huge. McDonald's usually gets global icons like Yes. BTS. For a local act to headline a major campaign like this, ibig sabihin, household name na sila. Hindi sila pagkakatiwalaan ng McDo, di ba? Kung talagang hindi pa sila household name o talagang sikat, di ba? Ganun yun Kaya talagang parang kung isipin nyo, yung sinasabi ko kanina, isipin nyo dati. Sa gilid-gilid lang sila sumasayaw, dinadaan-daanan sila. Tapos ngayon, brand ambassador na sila na kung ano-anong products, di ba? Partner na sila ng mga produktong yun, di ba? Ng mga ninong at ninang, di ba? Kaya grabe yung dinaanan ng SB19. Sobrang deserve nila to. Di ba talagang dumaan talaga sila sa butas ng karayo na masasabi talaga natin. Headline a major campaign like this, ibig sabihin, household name na sila. Pangmasa na ang appeal nila. Yes. Then there's Bench. Wow. December 2024, pumasok sila as major ambassadors. Alam naman natin sa Pilipinas, Bench is the benchmark of celebrity status. Tama. Kapag nasa billboard ka ng Bench sa EDSA, you made it. Yes. Isama mo pa dyan ang Xiaomi for the Redmi Note 13 series, Acer, GCash, Pure Gold, Pizza Hut, Dami. at Pepsi. Ito yung pa Pepsi, no? Ang lalakas talaga ng nila, brand deal nila. Million talaga yan, yung ganyan mga deal. Acer, GCash, Pure Gold, Pizza Hut, at Pepsi. At recently, pinasok na rin nila ang gaming world. Sila ang official Honor of artists Kings. for Honor of Kings International Championship 2025. Yes. Malaking market ang esports at nakuha nila yon. Hilig pa naman ni yan, no? Hilig pa naman ni Josh yung gaming. Parang ako gaming din ang hilig ko. Industry insiders estimate that top-tier celebrity endorsements in the Philippines can range from 5 million to 15 million or more per contract. Sana all, no? Grabe, palakpakan natin ang SB19. Grabe. Sobrang deserve nila yan, no? Talagang sobrang deserve talaga. Unang-una, kaya ko sinasabing sobrang deserve. Mulat sa poll nung sila ay nagsisimula, hanggang sa yung ngayong sobrang sikat na sila, hindi sila nagbabago. Sobrang down to earth ng mga batang to, tong limang to. Hindi sila kinakain ng kasikatan, no. Kumbaga talagang grounded. Kumbaga masasabi natin na maganda yung pagpapalaki sa kanila ng mga guardians nila o yung mga parents nila.
Multiply mo yan sa dami ng brands nila, the revenue of 1Z Entertainment is definitely hitting 8 to 9 figures Wow. annually just from partnerships alone. Yes. Pero alam nyo ba kung saan talaga kumikita ng malaki ang artists? Sa touring, kasasabi ko lang, di ba? Ayan, ewan ko sasabihin niyo yung dito kung tama ako. Hindi sa Spotify streams, nasa touring. Yes. Noong pagtatag world Di ba? Alam mo po kasi yan kasi nga isa rin po akong hindi niyo na itatanong, isa po akong music arranger, beat maker, no. Nasa music din po ako, no. Sa amin po ang binabayaran po sa amin kapag po may inareglo kaming kanta, yung sabihin yung mga beats kami po gumawa, no, malaki po yung bayad sa amin. Kasi po hindi po makakagawa ng rap ang isang artist kung wala yung beat na ginagawa namin. Kaya sa amin po, sila kumukuha ng beat, pepresyohan namin yun. Depende po sa artist. Siyempre, kung medyo starting yung artist, hindi po ganun kalaki yung pinipresyo namin. Pero po pag siyempre, medyo kaya na nung artist, di ba? Magsasalubong na kami sa gitna, ganun. Tour 2023-2024, nilibot nila ang US, Canada at Asia. Grabe, no? Pero mas naging aggressive sila sa simula at wakas Yes. World Tour ngayong 2025 at 2026. Kick-off pa lang, Philippine Arena na agad. Sold out ang tickets in less than 7 hours. Grabe. Nag-add pa nung day 2 due to demand. Isipin nyo, no, nag-date sa Philippine Arena. Isipin nyo kung gaano kalaki ang Philippine Arena, no? Grabe rin, no? Ang yayaman din talaga ng 18, isipin nyo yun. Malamang yung mga nanood ng day 1s, no? Nanood din yan ng mga day 2. Diba? Ganon kamahal ang 18, ang mahalima, diba? Yung SB19. Ganon katindi. Sa kanya sa akin ewan ko lang, correct me pa no, kung meron pa bang fandom sa Pilipinas na dadaig sa 18, no? Ewan ko kung yung mga Blooms o yung mga yan, kung ganyan din sila mag-effort sa kanilang mga idol na tulad yung mga Bini, o kung ano man yan, kahit yung mga boy group Pero sa tingin ko, wala sigurong tatalo sa ngayon sa 18, yung pagdating po sa fandom, no? Dahil talaga pong todo suporta ang 18 po mulat sa pool. Hanggang ngayon, lalo na po ngayon, lalong dumadami yung 18. 'Di ba? As in, yung iba po ay, tulad ako po, no? Nag-react po ako. Marami po nagko-comment sa akin na hindi daw sila nag-subscribe sa akin yung unang reaction ko ulit dito sa kasi nga, kala nila bago daw ako. Pero nung naipaliwanag ko sa kanila at may mga words daw ako nababanggit na panglumang tao, 'di ba? Nag-subscribe sila sa akin, no? Kumbaga, parang ngayon, no? Marami na po talagang bagong 18, no, na sana yun nga sa mga bagong 18, no, kumalma lang kayo, wag kayong masyadong papatol sa mga basher din, no. Hayaan niyo na yung mga lumang tao yung mag-handle diyan, no. Kumbaga kayo ay sumuporta na lang kayo at yun nga, gagabayan naman kayo ng mga lumang taong 18. Tandaan, ang rental pa lang sa venue na to is reportedly around 1 million Wow, pesos or more grabe. per day. Gana-gana yung no, Philippine Arena, di ba? May-ari niyan, iglesia. Isipin nyo, no, sabihin nating sarado 1M per day. In 2 days, may naka 2 million sila. Siyempre, may tax pa yan, whatever, di ba? Grabe. Saka, yun nga, ngayon ko talaga napapatunayan na talagang big time ang 18. Di ba? Na sumusold out ng Philippine Arena. Isipin nyo, gano'ng katindi yun, di ba? Ang galing talaga, sobra. Hindi pa kasama ang production cost. To sell out 55,000 seats twice, that means gross ticket sales in the hundreds of millions. Wow, grabe. At hindi lang yan sa Pilipinas. Sold out din ang shows nila sa Los Angeles, Toronto at Vancouver. Well, lahat naman ng concert talaga nila sold out. Correct me if I'm wrong, Pero alam ko talaga, wala pang pagkakaalam ko na nag-concert ng SB19 na hindi sold out. Pero na lang siguro nung bago-bago sila. Pero talaga lahat talaga sa pagkakaalam ko, no? Lahat talaga ng pinag-concertan ng SB19 sold out. As in. Sold out din ang shows nila sa Los Angeles, Toronto at Vancouver. Wow. Dollars ang kitaan dyan. Yes. Plus, meron pa silang documentary film. Yun. Pagtatag the documentary, grossed 21 million pesos sa box office. Sheesh! Grabe, SB19, sana all. Gana-gana ang SB, no? Grabe. As in, kumbaga, deserve naman talaga nila. At syempre, yung 18 talaga, hindi rin papatalo talaga ang 18. Sa botohan lang dati, ang naalala ko. Talagang walang tulugan kami noon, makaboto lang sa kanila. Talagang grabe, kahit sa Twitter noon. Talagang,
ano pa eh, may yung mag-uusap kayo dun sa Twitter, yung naka-live, ganun. Talagang, kailangan hindi pwedeng hindi ka buboto dahil talagang kailangan mag-number 1 talaga yung yung SB19. Ganun yung hirap ng mga lumang tao noon dito sa pagsuporta dito sa SB19. Kaya tamo nakakarating talaga rin sa mga digital billboard ang SB19 dahil syempre sa 18. Kaya nga mahal na mahal din talaga ng SB19 ang 18 dahil ganun katindi sumuporta ang 18 sa SB19. Ito na ang highest grossing documentary sa history ng Pilipinas. Grabe. They literally monetized their behind-the-scenes story. Genius move. Tama. Now, let's break down the individual wealth. Ito na. Kasi hindi lang sila SB19. Yes. Bawat isa sa kanila ay may sariling business at career. They are diversifying. Number 1. Ako, sige, bago niyo sabihin, hulaan ko yung iba rito Si Pablo, syempre composer siya, music arranger, lahat halos. Siya yung kumakana ng mga ng SB19, lahat ng kanta, 'di ba? Pati yung lyrics, pati yung mismong beat, yung mismong production, no, yung music production. Royalty, no, ayan ang malaking kita ni Pablo. Alam niyo ba ang royalty? Kapag meron kang royalty, ibig sabihin yung isa kang composer, lalo composer, no? Plus arranger ka pa, no? Kahit tumanda ka na, kahit matulog ka, basta may pinatugtog yung kanta mo, no? Kung saan man yan, merong mapupunta sa'yo bilang royalty, tawag doon. Kumbaga kahit natutulog ka, may pumapasok na pera sa'yo. Ganun yun. Kaya nga po, mayayaman din talaga yung mga composer, tulad niya, Ryan Cayabyab, yung mga ganyan, di ba? Bini Saturno, yan po yung mga mayayaman. Dahil kahit pagkakalam ko, kahit na mamatay na sila, no, wala na sila sa mundo, pumapasok pa rin yung pera sa kanila bilang royalty nga sa mga kanta nila. Lalo kung nire-revive yung kanta nila, babayaran yon bilang royalty. No, kaya etong si Pablo, para sa akin pinaka-safe na siya sa grupo kasi siya yung composer eh. Siya yung halos nagko-compose, nag-arrange ng kanilang mga kanta. Talagang automatic may pumapasok na pera sa kanya bilang royalty. No, ganun. Pablo, the CEO and producer. Siya ang may pinaka-unique na revenue stream. Yes. Royalties. Di ba? Tama ako. Kasi po kami pong mga beat producer at mga music arranger, ganun din po meron kaming royalty. Lalo halimbawa, meron akong ginawang beat, ang ginawa kong music. Inano ko sa artist, binenta ko sa artist o whatever, di ba? Pag pumatok na sumikat yun, kung gano'n yung pumapasok na pera sa kanya, meron din akong cut doon. Ganun po yung, kahit na nabayaran niya na sa akin yon, yung beat, meron pa rin akong makukuha doon as royalty. Ganun po yon sa larangan po ng music, no, sa mga hindi po nakakaalam. Kaya, swerte po talaga at talagang, hindi swerte eh. Talagang, dapat lang na bayaran ang mga composer, mga beat producer, mga music arranger, lahat po. So, may yung tumatakil niya kasi po mahirap po rin talagang trabaho yan. Utak po ang ginagamit diyan saka skills, di ba? Lalo po pag nagko-compose ka, syempre utak. Di ba? Ikaw yung nagsusulat lahat na. Di ba? Kaya ito talaga yung pinakamatindi rito si Pablo. Sabi ko nga kahit anong edad niya na, meron pa ring perang papasok sa kanya hangga't ginagamit yung kanta niya. Hangga't naririnig natin yung kanta niyang kinompose, merong perang papasok sa kanya as royalty, 'di ba? Ganun po 'yon. Siya ang main composer at writer ng karamihan ng hits nila tulad ng Gento, Mapa at Go Up. Every time piniplay ang kanta nila sa Spotify, YouTube, radyo o TV, Pablo gets a cut as the songwriter. 'Di ba? At sabi ko lang sa inyo, no, kapapaliwanag ko lang, sinabi din pala niya dito, ganun po 'yon sa mga hindi po nakakaalam. Kaya po ito si Pablo talaga ang kahit wala siyang gawin, no, talagang may perang papasok sa kanya. Ganun po 'yon. That is passive income for life. Siya rin ang CEO ng 1Z Entertainment. Number 2. Ito, si bias ko to, Bago niyo sabihin, ako muna, no? Sa yung pagkakaalam ko lang din, Ito naman si Stel, siguro ang income talaga ni Stel din dahil sa pag-aartista niya. No, itong si Stel. Medyo hindi ko lang alam din yung sa business side. Medyo hindi ko na ganong alam. Pero siguro nga doon sa mga endorsement din, di ba? Bilang artista rin siya. Saka paglabas niya sa
sa mga serye o whatever. Basta alam ko, 'di ba? Artista rin siya tapos TV host na rin siya, 'di ba, doon sa The Voice, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Stel, the TV personality and performer. Stel is dominating mainstream TV. Siya ang coach sa The Voice Generations Yes. at The Voice Kids. Tama. Malaki ang talent fee sa TV exposure na ganito. Nag-release din siya ng solo EP na Room at nagkaroon ng nationwide tour. Siya Pero ang ang pagkakaalam ko talaga, correct me if I'm wrong, ang alam kong gustong mag-artista talaga si Buja, 'di ba? Pero ito talaga yung nakapag-concentrate sa pagpasok sa bilang celebrity, 'di ba? Bilang TV personality host, 'di ba? Itong si Estel, no? Yung pagkakataon nga naman. Pero alam naman nga kasi natin talaga tong si Estel, masyado siyang ano. Yung ang galing niya magkumonekta sa tao, ang galing niya magpatawa, impromptu yung utak niya, ganun katindi. din siya ng solo EP na Room at nagkaroon ng nationwide tour. Siya ang pinaka-visible sa general public. Tama. Number 3. Whoop, itong second naman. Kaya ako pinapost po sa kanila. Gusto ko lang ibigay syempre yung nalalaman ko sa kanila na bilang 18. Ito naman si Ken aka Philip. Pagkakaalam ko, syempre, meron siyang merch, 'di ba? Yung isa siyang CEO siya ng merch na Superior Sun, no? Superior Sun. Hindi ko na rin alam yung iba pang niya, no? Syempre bilang solo artist din siya, makikita rin siya doon bilang Philip, 'di ba? At alam ko yung may nakukuha siyang award na rin doon sa kanyang bilang solo artist siya. 'Di ba? Doon sa naging album niya, 'di ba? At pero pagkakalam ko talaga ang pinakakita talaga niya o yung talagang income niya bilang solo artist o bilang Ken o bilang Philip doon sa kanyang merch, no? Bilang sa Superior Sun. Kasi segundo lang, minsan minuto lang sold out na talaga eh. Ganun katitindi itong mga itong mga fans club nito ni Ken, di ba? Yung mga sisiw. Ken or Philippe, the fashion mogul. Ken is building a fashion empire. Meron siyang sariling clothing line, ang Superior Sun. Yan. Laging sold out ang drops nito shortly after launch. Itong sinabi pala niya dito, no? Kasi nga, syempre tayong mga 18, alam na natin yan, di ba? Pero yun nga, talagang rin, ito talaga yung passion, talaga guru, no? Talagang lahat, hindi siya takot na mag-invento sa sarili niya. Gagawin talaga niya, ganun siya katapang sa passion. Pero mind you, introvert to. Parang ako, introvert po ako eh. Introvert din po itong si Ken. Diba? Pero ganyan siya, no? Kumbaga, sa passion niya, ipinapakita yung kung paano siyang tao. Diba? Pero pag nakita nyo, pag may pictorial, sila kahit solo pictorial nga, lagi nakatago yung mukha. Kasi nga, introvert kasi talaga siya. As a solo artist named Philippe, nananalo siya ng awards sa Wish Music Awards Yun. at nakapag-solo concert pa sa Japan. Wow. He captures the hypebeast and streetwear market. Number 4. Oh, eto naman, si Buja. Si Buja, syempre, meron din siyang, hindi ko alam kung matatawag bang clothing line yun. Kasi yung mga bags yung inaano yan, di ba? Bizarre? Bizarre ba? Correct me if I'm wrong, no? Bizarre Society, something ganon. Medyo hindi ko kasi ganong alam. Pero alam ko yun nga, yung mga bags, may mga tote bag siya na talagang, parang merch na rin tawag doon, no? Mga ganon. At syempre, hindi naman tong, hindi talaga, ito talaga yung golden child sa kanila. Ito yung masasabi nating mulot sa pool, sa grupo. Ito po talaga yung may kaya. No, itong si Buja. Pero yun nga, yung sa merch siguro, yung sa Bizarre ba yun? Pagkakalang ko, yun po yung talagang business nito. Syempre, creative din siya ng 1C. May rin yun, may income din yun, kumbaga. Talagang masasabi nating talent ang ginagamit din ito ni Buja. Doon sa bilang creative siya ng 1Z. Justin, the creative visionary. Justin creates the visuals. Yes. Siya ang creative director ng group, so he saves the company millions in production fees by directing their MVs himself. He also launched his own business, Visar Society. Ayun, tama ako, Bizarre Society. No, tama. Ano pa pala yung utak ko, no? Medyo okay pa yung memory ko, Bizarre Society nga. No? Ito yung yung pinromote niya na yung kanta niya. May kanta siya nun na basta correct may paano kung basta yun pag-aakalam ko. Selling aesthetic products. Pinasok na rin niya ang acting bilang si Ayun nga Eknad pala. sa Sangre. Ito yung nakalimutan ko na pumasok nga pala rin na rin siya sa showbiz. Bilang nasa Sangre nga pala siya. Products.
Pinasok na rin niya ang acting bilang si Eknad sa Sangre at nag-release ng solo songs like Surreal. Ayun yung si Will. Number 5. Ito si Josh. Ito naman, ang pagkakaalam ko, syempre bilang gamer, no, doon siya nakapokus. Dito kay Josh medyo hindi ganoon kalalim yung alam ko sa business side niya. No, basta ang pagkakaalam ko gamer siya, no. Kasi pag nag-game ka bilang siya celebrity siya, malaki rin po yung bayad diyan sa bilang gamer sila, no. Josh, the gamer and hustler. Josh leveraged his gaming background. Siya ang artist for the gaming community, active sa Honor of Kings at Wild Rift collaborations. Ang solo track niyang Wild Tonight showed he can produce high-quality solo acts. Nanalo nga siya 'di ba sa ano yung malaking controversy 'di ba na nanalo siya sa sa naging hip hop award 'di ba ganoon. Maraming nag-react, maraming nagalit hindi naman daw hip hop itong si Josh, bakit siya yung nanalo, 'di ba? Pinagtanggol ko rin siya noon, ni-react ko rin yun, nagawa rin akong reaction video, nagbato rin ako ng mga doon sa mga totoong hip hop artist na tinalo ni Josh. Sinabi ko rin doon na galingan nyo. Kasi hindi nyo ginagalingan, kaya tinatalo ko yun ng hindi hip hop artist. Di ba? Ganun lang yun eh. Kasi syempre, hindi naman talaga ni Josh yun kasi grupo sila, di ba? SB19 sila eh, P-pop sila eh. Tapos isipin nyo, dinominate ni Josh yung hip hop scene. Di ba siya yung nanalo dun sa hip hop award, di ba? Mas marami nag-bash sa kanya. Kaya yung sinabi ko ako bilang hip hop, music producer ako natuwa ako dahil deserve ni Josh. Kasi talagang, kung iisipin nyo, quality yung kanyang Wild Tonight, di ba? Yung mga kanta niya talagang quality rin. Kaya nga sabi ko, kung nakapasok man si Josh doon sa hip hop awards na yun, siya yung nanalo. Ibig sabihin lang na yun ay wake up call yun sa mga totoong hip hop artist. Na ibig sabihin nun, huwag kayong kampante, galingan nyo. Di ba? Yun ang sinabi ko talaga nung galingan nyo para hindi kayo nadodominate ng literal na hindi naman talaga hip hop artist. Isipin nyo, parang sampal sa inyo yun. Bilang yung katotohanan na yun na napasok kayo ng ganun-ganun, ibig sabihin, hindi nyo kasi ginalingan. Diba? Na merong hindi naman totoong hip-hop artist, pero nakapasok at tinalo kayo. Diba? Nakakahiya yun. Kaya talaga siguro nag-double time na rin talaga itong mga hip-hop artists natin sa Pilipinas, no? Diyan sa Pilipinas. Kaya ginagalingan na rin nila. Para ng wake-up call na rin talaga nila yun, para galingan nila. Kasi syempre, kapag nadalawahan sila ni Josh o kung sinong artist na hindi naman hip-hop, tapos yun ang nanalo ng hip-hop award, ay sampal talaga yun sa community namin. Di ba? Sampal sa amin yun. Di ba? Bilang kahit hindi ako artist, yung ako yung nagra-rap, kasi music producer ako ng hip-hop eh. Di ba? Kumaga, magiging challenge yun. Di ba? Kaya dapat nga, sinasabi ko, kahit ngayon sinasabi ko sa inyo mga hip-hop artists, galingan nyo. Huwag kayong kampante. Dahil merong hindi saklaw ng hip-hop, pero ginagalingan nila. Isipin nyo, di ba? Yun yung root word doon, ginalingan. Di ba? Ginalingan ni Josh, kaya siya yung nanalo ng hip-hop award. Di ba? O paano na yun? Eh kayo hindi nyo ginalingan. Kaya ganun yung nangyari. May mga investments din siya sa crypto at properties. Crypto. Galing siya sa hirap, so alam niya kung Yes. paano pahalagahan at palaguin ng pera. Tama. So, anong ginagawa nila sa lahat ng pera at influence na to? They invest it back. 1Z Entertainment is currently building The Zone, their Ayun own nga, yung The office, recording studio at dance studio. Hindi lang to para sa kanila. They are looking for the next big thing. Nag-open na sila ng auditions para sa kanilang first ever girl group trainees nitong Wow, grabe. Ito na nga, no? Yung sinasabi nating world domination, di ba? At ito yung maganda sa SB19, hindi sila selfish. Hindi yung puro kami lang dapat, kami yung kings, kami yung ganyan. Hindi. Talagang ito, isipin nyo, SB19 1Z Entertainment, Ice P-Pop's next big girl group. Ibig sabihin nun, sinishare nila yung blessing nila. Sinishare nila yung kakayanan nila para mag-recruit o mag-discover ng mga bago pang magiging grupo o sabihin natin hindi lang siguro magiging girl group lang yan. Siyempre meron din mga boy group na talagang ma-establish din ng SB19 o ng Mahalima. Diba? Ganun sila. Gusto nilang i-share yung knowledge nila. No? Para hindi na nga naman dumaan sa dinaanan nilang hirap noon. Isipin nyo kasi yung pinagdaanan talaga ng SB19 noon, grabe. Diba? Ilang hours sila nagpa-practice araw-araw. Diba? Puro ensayo sila noon nang walang sahod. Isipin nyo yun.
kung sa bagong mga, lalo yung mga bata ngayon, kung isipin nyo, wala kang nakukuha, wala kang sahod, putya, wala na. Kahit sinong siraulo, di ba? Hindi ako magtsatsaga, wala mo na akong kinikita dito, di ba? Ganun talaga yung mindset natin. Di ba? Lalo kung talagang nakikita mo na nahihirapan ka na. Pero yung SB19 talagang ginapang talaga nila. Di ba? Ginapang talaga nila yung kanilang natatamasa ngayon, di ba? At yun nga, gagawin nila to para nga naman hindi na madanasan ng mga bago yung naranasan nila noon. Na sila na yung magmamanage, ituturo na nila yung mga basics o yung mga talagang natutunan nila para magpatuloy dito sa larangan na to. At hindi po talaga basta-basta. Dahil sila nga, di ba, grabe yung pinagdaanan nilang hirap. Kaya kumbaga, nag-give back sila, talagang masasabi natin na hindi sila selfish, di ba? Ibabahagi nila yung nalalaman nila dyan sa mga grupong ibubuin nila, lalo po dito sa girl group na to. Siyempre, titrainingin nila yan, di ba? Siyempre, gagastusan din nila yan, siyempre. Di ba, lahat yan, yung wellness, di ba, kasasabi yung nakaraang reaction natin, yung wellness niyan, yung health, yung mga suot niyan, siyempre may sahod din yung mga yan. Hindi nila pababayaan na katulad nila dati yan. No, na talagang halos wala silang sahurin. Di ba? Kumbaga para sa akin siguro gagawin nila yan para talagang hindi na mahirapan tong mga bagong mga susunod na generation na mga Pilipinong P-pop group na susuong dito sa larangan na to. Kaya kudos sa Mahalima dahil ginagawa nila to, sinishare nila yung kanilang blessings, yung kanilang knowledge sa mga bagong tao dito sa P-pop world. January 2026. Ang goal nila is to create an ecosystem kung saan hindi na kailangan magdusa ng mga Filipino artists tulad ng dinanas nila. Di ba? Yung kasasabi ko lang di ba? Totoo kasi yun kapag sila talaga yung nag-manage, sa tingin ko hindi talaga nila na gagawin pa yung para danasin ng mga batang to, yung mga magiging bagong discover nila. Yung dinanas nila noon, hindi na. Di ba? Kasi nga kumbaga, saan ka pa magmamanage siya yung SB19? P-pop Kings yan, di ba? Hindi ka na magdadalawang isip, di ba? Kasi yun na yung tugatog di ba? Pag sinabi mong P-pop, ayan SB19, ito echelon na yan Di ba? Ganun yun Kaya kung masasabi natin talaga na para sa akin din, no, yung sinasabi ko sa inyo, hindi na nila hahayaan yan na mahirapan pa yung kanilang mga bagong madidiscover na yan para maging isang grupo ng P-pop sa Pilipinas. Sana nga mag-dominate na rin sa sa ibang bansa din yung kanilang madidiscover na yan na big girl group na yan. O kung may papasok din ng mga boy group, sana nga. 2026. Ang goal nila is to create an ecosystem kung saan hindi na kailangan magdusa ng mga Filipino artists tulad ng dinanas nila. Yes. Gusto nilang punan ng mga pagkakulang ng industry. They are transitioning from being idols to being executives. Wow. Sabi nga ni Pablo, maybe today we're a boy band, but next week we're businessmen. Tama. So, sagutin natin ang tanong. Saka ito yan yung sa akin, no? Bigay ko lang din yung isa sa gusto kong sabihin. Kasi hindi naman talaga habang buhay SB19 sila. Unang tumatanda sila, taon-taon siyempre nagbe-birthday yung mga yan, di ba? Hindi habang buhay SB19 sila. Kaya talaga ngayon, siyempre, kapag siguro gumraduate na sila o talaga nag-retire na sila bilang grupo o bilang P-pop group, di ba? Bilang SB19. Yun nga yung sa business side na sila, doon na sila magpo-focus. Diba tulad yan, may 1C sila na rin siguro yung nga, magdi-discover na mga bagong talents, ganun na. Yung magiging talagang focus nila at magiging trabaho nila. Hindi na bilang SB19. Siguro yan, tulad ng mga ibang grupo din, di ba? Gagawa-gawa pa rin yan ng mga kanta pa, isa-isa, dalawa, ganun. Tapos yun nga, bilang mag-reunion, di ba? Ganun na lang. Parang effort, di ba? Ganun, di ba? Ganun yung mangyayari sa kanila. Hindi habang buhay yan ay SB19 sila. Kasi tumatanda na rin sila. Gaano kayaman ng SB19 ngayon? Financially, they are likely multi-millionaires with diverse assets, properties, luxury cars, businesses, and investments. Estimates suggest each member's net worth is well into the tens of millions, Grabe. potentially more given their ownership Tama. stake in 1Z. But their true wealth isn't just the cash, it's the freedom. Tama. Freedom to create the music they want. Yun yung maganda sa kanila. Isipin nyo parang independent sila, di ba? Kasi wala silang label na yung mga Sony, mga ganyan, di ba? Masakit sabihin pero ito yung katotohanan, no? Hindi sila slave. No?
Hindi sila slave ng isang malaking company. 'Di ba? Kasi minamanage nila yung sarili nila bilang onesie. Yun yung maganda talaga. Wala kang boss, do. Boss mo yung sarili mo. 'Di ba? Ganun yung maganda na which is nasasaktan syempre yung mga syempre unang-una SB19 to, syempre magkakandara pa talaga yung mga label, 'di ba? Yung tuloy mga Sony, mga ganyan, 'di ba? Nakunin sila, pepresyuhan sila malamang, pero thankfully na hindi sila kumagat sa ganun, no? At sana wag naman. Dahil talagang yun nga, parang alam mo yung Matrix, dapat gibain yung Matrix, 'di ba? Na as pag sinabi yung Matrix, yun yung kalakaran na. 'Di ba? Parang binrek ng SB19 yung bilang independent sila, na meron silang sarili nilang yung onesie na talagang sila ang magdi-decide sa sarili nila. Yung pinakamaganda ron, sila yung magdi-decide sa sarili nila, walang quota, walang kailangang habuling, kailangan ma-release yung ganito, 'di ba? Kumbaga boss nga nila yung sarili nila. Yun ang napakagandang move na ginawa ng SB19 talaga. Na sana gawin din na rin ng ibang mga artists yan, na wag na lang umasa sa sa label, no, sa mga major label. Kaso nga, lalo kung wala ka pang makinarya, talagang aasa ka talaga doon, wala kang choice. Kasi hindi ka talaga basta sisikat kung hindi ka nasa major label. Totoo 'yun. 'Di ba? Unang-una yung budget, 'di ba? Paano kayo po-promote kung wala kang pera, 'di ba? Kaya 'yun yung malaking sugal na ginawa ng SB19, na magkaroon sila ng sarili nilang production o sarili nilang company para itaguyod ang sarili nila bilang SB19. Freedom to own their name and the power to change the lives of their families and the future of OPM. Tama. From sharing a single meal to owning the company that manages Grabe, them, no? SB19's story is the ultimate proof na sa negosyo at sa buhay, ownership is the key to true Yes, success. tama. Kayo 18, ano sa tingin nyo ang pinakamalaking yaman na naibigay ng SB19 sa inyo o sa OPM industry? Is it their music, their story, or the pride they bring to the Philippines? Lahat yung nabanggit niya na yun. Pag sama-samahin mo yung istorya nila, yung music nila, saka yung ambag nila sa music industry o pagiging Pilipino, di ba? Unang-una, hindi pa talaga nila naabot yung pinaka purok, no? Wala pa talaga sila doon, no? Kaya mangyayari yan, pero mangyayari. Naniniwala ako na mangyayari yan talagang, helera na sila kila Bruno Mars, no? Alam niyo yun? Ang sarap sa pakiramdam nun, di ba? Yung kung sino mang makasikat ngayon na artist sa ibang bansa na talagang masasabi nating sikat talaga. Yung talagang nandun na sila sa Billboard Hot 100, di ba? Na magkakaroon na sila ng number 1 song doon sa Billboard, hindi sa digital, sa mismong Billboard charts na talaga. No, ipag-pray natin yan mga 18, at talagang ako naniniwala ako na kaya ng SB19 na mag-break ng barrier, 'di ba? Kaya nga 'di ba SB, 'di ba, yung meaning ng SB, alam niyo na 'yun, 'di ba? Kaya sana talaga ma-break nila 'yon, makarating sila doon. At talagang siyempre magiging proud tayo bilang Pilipino at mga 18 kapag nakuha yan ng SB19. I-comment nyo sa baba. Babasahin ko lahat yan. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan nyo ang ating reaction video dito po sa video ni Dramatix. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito. Huwag mo sanang kalilimutan na mag-like sa ating video. Siyempre, huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe dito sa ating channel para updated ka. Ingat kayo lahat till next time. God bless and peace out. Bye.